Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At kinabukasan na, dumating na ang araw ng weigh-in para sa Class A tournament. Magsisimula na. Sigaw nga po nila dito. Tara na! Sige! Handang-handa na nga po dito ang tatlo. Pagkatapos nga dito ng weigh-in. At ito kinagabihan. Ito nga po si Takamura at si Ippo. Na si Ippo nga ay mabilis nga siyang tumatakbo. Na wag nga daw po siya madaliin, sabi naman dito ni Takamura. At habang pababa na nga sila, papunta na sa may stadium. Nagmamadali na nga dito si Ippo kung paano nga daw po ba hindi nga daw po nila mapanood yung mga KO, yung laban. Hindi ba ang pagkakasunod si Tagaki, si Kimura at si Aoki? Pero mayroon pa naman daw pong ibang magsisimula. Usap-usapan nga nilang dalawa dito habang papuntang na nga po sila. At pagtapos nun ito, pagkalob nga po nila habang si Ippo ay nag-aabang nga sa elevator. At habang may sinasabi nga dito si Takamura, yung batas nga daw po sa pagbabawas. Siguro, kailangan kitang turuan para doon, sinasabi nga niya dito. At sabay pagkabukas nga ng elevator, mabilis na tumakbo si Ippo. Pumasok nga po siya bigla. Sandali lang, sabi nga dito ni Takamura. At sabay pipindutin nga po agad dito ni Ippo na isasarado na nga niya ang elevator. At nagulat nga dito si Takamura dahil ito. Sandali lang, sigaw nga po niya. Nasasarado na nga ang pinto na hindi pa nga po nakapasok dito si Takamura. Pero ito si Ippo seryosong seryoso. Sabay pinindot na nga po niya ang button. At sabay nun biglang sumara na nga at naipit na ang muka ni Takamura. Anong ginagawa mo? Sigaw nga niya. Hindi ba obvious? Nagmamadali ako, Takamura, sabi nga po dito ni Ippo. At eto, pagkapasok nga po nila, wala pa naman si Tagaki. Buti na lang, sabi nga nila dito. At sigawan nga dito ang mga manunood. Wow, si Takamura at si Mokonochi. Hindi ba yan yung world champion? Sinasabi nga po dito ng manunood. At tanong nga dito ni Takamura sa isang manunood, pang ilang laban na ito? Pang-apat na, sagot nga dito ng isa. Yung ka-gymmate mo na si Tagaki, pagkatapos na itong bantamweight. Paliwanag nga sa kanya dito na manunood. Malapit na, bilis, sigaw nga dito ni Ippo. At habang ito nga si Takamura, busy nga po dito na nagbibigay nga ng autograph sa mga manunood, sa mga fans niya. Pero si Ippo nagmamadali na nga siya. At matapos nung tuloy tayo ito, pinuntahan na nga nila sila Tagaki. Eto ba yung waiting room nila? Nagreklamo nga dito si Takamura na pare-pares nga daw sila dito ng waiting room. At sabay nun pagkapasok nga dito, masayang-masaya nga si Ippo. Narito na kami para i-cheer kayo, sigaw nga ni Ippo habang si Takamura. Magpasalamat kayo at dumating na ako, sigaw nga niya. At masaya nga rin dito sila Tagaki, Kimura at Aoki. Nakitang-kita nga dito na hindi nga po sila dito kinakabahan. Salamat sa pagpunta, sigaw nga nila. Dito masayang-masaya nga si Ippong kinakausap niya si Tagaki. Ipag-cheer kita, Tagaki, ikaw ang unang nalaban, sabi nga ni Ippo. Pero ito nga si Tagaki, tahimik lang na nakatingin kay Ippo. Habang masayang-masaya nga dito si Ippo. At sabi nga niya, ano yun? Tanong nga dito ni Ippo. Wala, bangkit nga ni Tagaki. Pakiusap, panoorin mo ako ah. Ngiting sabi na nga lang dito ni Tagaki. O sige, good luck, pagsagot nga ni Ippo. At pagkasabi nga nun ni Ippo, ito nga po naging itsura ni Tagaki na nag-iba nga po dito ang mukha niya. Ang pagtingin niya kay Ippo. At habang nag-uusap nga dito sila Ippo at sila Aoki na masayang-masaya, na nakapikit nga lang dito si Tagaki. Aoki, Kimura, gawin nyo lahat ang makakaya nyo. Ipag-cheer ko kayo, masayang sabi nga dito ni Ippo. At sabi nga dito ni Takamura, hindi sapat ang pag-cheer. Hindi makakatulong yun para manalo sila. Pero makakatulong yun para mamotivate sila sa kanilang mga laban, sagot na nga dito ni Ippo. Sandali, kung ganon, hindi mo kami pag-cheer,
Sabi nga dito ni Kimura kay Takamura. Hindi. Sagot nga dito ni Takamura. At ito nga naman, ulit, si Tagaki. Na parang naiinis nga dito seryosong seryoso ang mukha niya. Habang masaya nga po nag-uusap dito ang mga kasama niya. Okay na yun. Ako, magchichir ako sa inyong dalawa. Masayang sabi nga dito ni Ippo kay Kimura at Aoki. Umaasa kami sa iyo. Sabi naman dito ni Aoki. At habang tinitignan nga po dito ni Tagaki si Ippo na masayang masaya. Na ito nga, pakatitig nga po ni Tagaki ang kanyang senpai. At biglang napansin nga ito ni Ippo at sabay tumalikod nga ulit si Tagaki. At pagkalingon nga dito ni Ippo na sumusuntok-suntok na lang si Tagaki. At napaisip nga po dito si Ippo. At sabay nun umalis na nga rin sila Ippo para nga po maghanap ng upuan. Ay pag-cheer nga niya dito ang mga kasama niya. At pagkatapos nun ito, paglabas nga po nila ni Takamura, tanong nga dito ni Takamura habang nakatingin lang si Ippo sa may pintuan na may iniisip. Ano yun? Ano? Di ka pa pupunta o ano? Sabi nga dito ni Takamura. Alam ko na, si Tagaki no, tama. Sabi nga dito ni Takamura habang nalungkot nga dito si Ippo. Oo, pagkatakbo nga dito ni Ippo, sa tingin ko may iniisip siya may mali sa kanya ngayon. Ang ibig kong sabihin, parang may problema siya habang nagtitraining siya. Sabi nga dito ni Ippo. Hindi ko alam. Sagot naman dito ni Takamura. Pero sabi naman dito ni Ippo na malamang magiging maayos din siya kapag nasa laban na siya, nasa aktual na laban. Kaya hindi na ako mag-aalala pa. Tama. Pero si Takamura ay wala naman daw talagang pakialam para doon. Pero kailangan mo munang manahimik ng kahit kaunti. Kung hindi, ang kalaban ay naririnig ka. Sabi nga dito ni Takamura. Ha? Pagkagulat nga ni Ippo, pagkakita nga po niya sa isang taong ito. At eto nga po, naroon pala si Mr. Sanada. Hindi ko alam kung tatawagin ko bang sarili ko na spy. Mr. World Champion. Sabi nga po dito ni Sanada kay Takamura. Si Sanada? Pagkagulat nga ni Ippo. At habang si Takamura ay tuloy-tuloy nga lang. Kung ganon, sige, mauuna na ako sa inyo. Sabi nga dito ni Takamura. Sige, masaya akong nakita ka. Sabi nga po dito ni Sanada. Narinig mo ba yun? Tanong nga dito ni Ippo. Napapaisip nga dito si Sanada. Dito, pagkaturo nga ni Sanada sa may noon niya. Ano yung tungkol dito? Sabi nga dito ni Ippo na nagtaka nga siya. Na nakita nga daw dito ni Sanada na inaayos nga daw po dito ni Ippo ang natamo niyang tama. Na nilalagyan nga daw nito ng bandage sa may noon niya. Nakitang-kita nga daw kung gaano naging kahirap ang naging laban niya. At pagkatapos nun, pumunta ka nun para panoorin ang laban ko. Maraming salamat. Sabi nga po ni Ippo. Nasabi nga dito ni Mr. Sanada na talaga nagpapakita ito na napakarami talagang hindi ka panipaniwalang mga boksingero sa Pacific region. Na yung huli na yun ay talagang sinurpresa ang lahat. Pero sa huli, nagawa mo pa rin manalo. Niting sabi nga dito ni Sanada. Swerte lang yun. Sabi naman dito ni Ippo. Kung ganon, totoo ba na si Itagaki ay hindi maganda ang kondisyon niya ngayon? Bulong nga dito ni Sanada. At eto, hindi na nga po nakapagsalita si Ippo. Dagdag nga dito ni Sanada sa tingin ko. Isa din siya sa may potensyal na magiging hindi ka panipaniwalang boksingero dito sa Pacific region. Pero hindi magandang ginagawa niya ngayon. Kung ganon, si Karasawa ay may pag-asang manalo. Ngiting sabi nga dito ni Sanada. Pakiusap, wag mong sasabihin sa iba. Sigaw nga po dito ni Ippo. Siguro. Sabi naman dito ni Sanada. At sabay may biglang umakbay nga po dito kay Ippo. Hindi rin naman siya mananalo dito sa tournament. Biglang sabi nga po dito sa umakbay kay Ippo. At pagkatapos na nito, si Saiki pala ay narito rin para nga manood ng laban. Saiki! Sigaw nga dito ni Ippo na narito nga daw siya para manood dahil wala naman daw siyang laban ngayong araw na ito. Na inaaya nga niya dito sila Sanada para nga daw pumanood ng laban na magkasama. O sige, napakaswerte ko naman na makakarinig nga daw po siya dito ng mga komento para nga daw po kay Itagaki at kay Karasawa. Sabi nga na dito at eto, maayos na nga sila. Magkakasama na nga sila ditong tatlo.
At sabi nga dito sa isip ni Ipo, habang nag-uusap nga dito ang dalawa, kung matalo niya ang gymmate ni Sanada na si Karasawa, ay ang susunod ay makakalaban naman niya ay si Saiki, na talaga nagiging komplikado nga daw po ang sitwasyon ngayon. Sabi nga dito sa isip ni Ipo, at sumigaw na nga dito ang announcer, dahil ito tapos na ang bantamweight at simula na nga po dito ng laban ni Itagaki, na masayang-masaya nga dito ang nanalo. At ito na, naroon na nga po sila Ipo para manood ng laban. At sabi nga dito sa isip ni Ipo, dito ko rin nakilala si Saiki at saka si, sabay pagkaisip nga po niya dito sa isang boksingero na ito, si Ward, na parehas na tournament nga daw po niya kinalaban dito ang dalawa, na ito nga daw po ang tournament na kung saan naglalaban-laban ang mga magagaling na boksingero sa Class A tournament, na hindi nga daw po talaga kapanipaniwala na napakahirap ito na manalo para sa isang boksingero. Pero ito nga daw po talaga ang pinakamalaga para sa pagpasok mo sa boxing, o pinakasulit nga daw na makalaban ka dito sa Class A tournament. Iniisip nga dito ni Ipo, at sabay nun nito nagsalita na ang announcer, at ngayon papasok na tayo sa featherweight class na laban, at ang unang lalaban sa Class A tournament. Sigaw na nga dito ng announcer, at nagsigawan na nga rin dito ang mga manunood. Wow! Ang mga manunood ay biglaang naghiyaw nung marinig ang lahat ng yun, na siguro ay napakasikat nitong susunod na boksingero. Sabi nga dito ni Saiki, nakakalungkot lang na ang mga cheer na ito ay siguro ay hindi para kay Karasawa. Sabi nga dito ni Sanada, pero ang mga rookie ay talagang hype na hype nga daw po sila pagdating dito, pagpasok nga daw po dito ng mga laban nila. Pero napakasama lang na si Itagaki ngayon ay hindi maganda ang kondisyon niya. Ang ibig sabihin na si Karasawa ay talagang pwedeng manalo dito sa laban na ito. Meron akong pakiramdam ng experience ngayon ay malaki ang magiging pagkakaiba nila dito sa laban na ito. Sabi nga po dito ni Sanada, ganun ba? Ano naman ang masasabi mo tungkol doon? Sabi naman dito ni Saiki kay Ipo, at biglang sumigaw na nga dito si Ipo, sige Manabu, kaya mo yan Manabu. Sinisigaw na nga dito ni Ipo, at nagulat nga dito ang dalawa. Ito nga ngayon si Ipo, ano yon? Sabi nga dito ni Ipo, at ito, sige wala, ipagpatuloy mo lang. Sabi nga po dito nila Sanada, at ito nga po sila Miss Imura, Takamura at Mr. Fuji. Nasabi nga po dito ni Mr. Fuji na oras na para sa tournament na ito, para sa mga kasama mo na boksingero, na lahat nga daw dito ay naghihintay kung ano ang ipapakita dito ng henyo na si Itagaki. Oo, sabi naman dito ni Takamura, pero isa pa rin siyang maliit na ibon, na bata pa nga daw po dito si Itagaki. Sabi nga dito ni Takamura, ganun ba? Kung ganun, lilipad siya nakatakot-takot ng isang maliit na ibon. Ngiting sabi nga dito ni Simura. Pero sabi naman dito ni Mr. Fuji na talagang inaabangan nga daw po niya dito para sa sarili niya, na makita nga daw at mapanood kung ano talaga, kung anong estilo dito na gagamitin ni Itagaki sa laban na ito. Sabi nga niya, at sabi nga dito sa isip ni Takamura, pero ang tungkol doon, paano talaga siya makakalipad, na kahit nga daw po gaano kataas ang gawin dito ni Itagaki na paglipad, na magagawa niya, na hanggat nga daw po si Ipo ang may hawak ng titulo, na si Itagaki nga daw po ay hindi niya talaga magagawa na lumipad ng sobrang taas. Hanggat hindi nga daw po nangyayari ang lahat ng yun, na si Itagaki ay lilipad nga lang daw po dito sa loob ng isang kulungan ng ibon o isang hawla. Sinasabi nga dito ni Takamura na meron nga daw po talagang talento dito si Itagaki, at meron din siyang potensyal kung nagsusumikap nga daw po talaga siya, pero nakadepende pa nga rin daw po dito sa sarili niya kung paano nga daw po niya ito imomotivate. Tinatanong nga dito sa isip ni Takamura na ano nga daw po dito ang nagpapanatili kay Itagaki para nga daw po ipagpatuloy niya ito. Nahawak-hawak pa rin nga dito ni Ipo ang titulo na gustong makuha ni Itagaki, at sabay nun neto, at ngayon
papasok na mula sa blue corner si Itagaki Manabu. Sigaw na nga dito ng announcer. At sabay ito na nga po, nakahanda na sila Itagaki. Sandali lang, sabi nga po dito ni Itagaki. Hahabulin ka muna dito ang hininga ko. Nahihingaan daw muna ng malalim dito si Itagaki. Kakaiba to sabi nga dito sa isip ni Manager Yagi. Hindi kaya kinakabahan siya, sabi naman dito sa isip ni Coach Kamgawa. At ito na nga, humihinga-hinga na nga dito si Itagaki. Pamparelax niya siguro marahil. Habang humihinga siya dito ng pakalalim-lalim, ay sabi nga niya dito sa isip niya, tatalunin ko si Makunochi. Ang oras niya 2 minutes and 15 seconds. At sa second round na ang balak nga dito o punteriya ni Itagaki ay talunin nga ng mas mabilis. Ang ginawa dito ni Ippo, talunin si Karasawa ng mas mababa pa sa 5 minuto. Pero magagawa ko ba talaga ang bagay na ito? Kaya ko bang gawin ito? Sabi nga dito sa isip ni Itagaki. Itagaki, bubuksan ko na ang pintuan, sabi nga po dito ni Mr. Shinoda. Kailangan ko nang gawin to, sabi nga sa isip ni Itagaki. At binuksan na nga po dito ang pinto. Eto na, simula na ng Class A tournament para sa akin. At ang maliit nga daw po niyang hamon dito sa kanyang sarili ay nagsimula na rin. Sabi nga dito ni Itagaki na ito handang-handa na nga siya. At sigaw na nga dito si Ippo. Ayun na siya, Manabu! Narito ako, Manabu! Sinisigaw nga po dito ni Ippo na masayang-masaya nga siya. At pagkatingin nga dito ni Itagaki, at sabay kumaway-kaway nga rin dito si Itagaki, tinastaas nga po niyang kamay niya. At pagkangiti nga niya ito, naging seryoso nga agad ang mukha niya. Makunochi Ippo, sabi nga po niya dito sa isip niya. Eto na ako. Sabay takbo na nga po dito ni Itagaki papunta sa may ring. At dito po nagtatapos ang ating chapter 900. Maraming salamat po mga ka-knockout.